131 hanggang 35. The Boss Husband. Credit to the author. 131 hanggang 35. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos mailantad ang kanyang maliit na lihim, napahiya si Marian ngunit hindi sa puntong magtago tulad ng ibang mga babae. Agad niyang nakontrol ang kanyang emosyon, kinuha ang maselang natatakpan na guidebook mula sa mga kamay ni Justin, at sinabing, "Ano ang tinatitigan mo ng walang laman, hindi para sa iyo na basahin." Sa isang ngiti na hindi isang ngiti, nanatiling tahimik si Justin at kinuha ang isa pang libro na binili ni Marian mula sa trolley. Ang pamagat ng aklat na ito ay mas mapurol, ang 100 tuntunin para magkasundo ang mag-asawa. Ikaw. Hindi na naipagtanggol ni Marian ang sarili, kinagat niya ang kanyang labi, inagaw iyon at inilagay sa kanyang dibdib, "Bilasan mo at isakay mo sila sa boat, sasakay muna ako sa kotse." Habang sinasabi niya iyon, nagmamadaling pumasok si Marian sa kotse na parang malamig na simoy ng hangin, at padalog na isinara ang pinto. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong, nakita niyang nakakatawa ang eksenang ito. Hindi inaasahan na bibili si Marian ng 2 librong tulad nito, parang hindi talaga niya style. Sa pag-uwi, bumalik si Marian sa kanyang poker face at mas malamig pa siya kaysa dati. Hindi siya umimik, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang gusto lang niyang gawin ay ang mabilis na makauwi, magtago sa ilalim ng kanyang kumot at mapag-isa. Nakita ni Justin ang kanyang kaba, mukha siyang haharap sa isang malaking kaaway. Hindi niya napigil ang tumawa at sabihin, "Kailangan mo bang maging ganito kaseryoso tungkol dito? Hindi ba't 2 libro lang ang patungkol sa relasyon ng mag-asawa? Hindi ito bawal na libro, hindi na kailangang itago o itago." Biglang binuksan ni Marian ang mga ilaw sa direksyon, nagmaneho sa madilim na gilid ng kalsada sa tahimik na kalsada, at pinatay ang makina. May isang kalye ng maliliit na tindahan sa isang car-free zone, ngunit ganap na tahimik ngayon dahil gabi na at walang mga pedestrian o sasakyan na nagmumukhang talagang madilim ang lugar. Ang mga ilaw sa loob ng kotse ay bumukas ng mag-isa, ang maiinit na mga ilaw ay kumikinang sa mukha ni Marian, na nagbibigay ng malabo na pakiramdam. "Nakakatawa, tama?" biglang tanong ni Marian. Nagtataka si Justin kung bakit niya inihinto ang sasakyan at nagtanong ng ganoong tanong, sumagot siya sa natatarantang paraan, "Anong nakakatawa?" Inisip ni Marian na siya ay naglalaro, at nagpahayag ng malungkot na pagngisi, "Sa tingin mo ba ako ay talagang tanga? Hindi ko nga alam kung paano maging asawa o kung paano makisama sa isang lalaki." Natigilan si Justin, sasabihin niya na, hindi, ngunit bigla niyang naisip kung paano sila nagkasundo nitong mga nakaraang araw, tiyak na hindi ito maganda. Ngunit hindi inisip ni Justin na ang tanging problema ay si Marian, sa makatuwid, pagkatapos na tanungin ang tanong na ito ay nagsimula siyang pag-isipan kung ano ang kulang sa kanila. Tinanggap ito ni Marian bilang palihim niyang pagsang-ayon, at medyo sumakit ang kanyang mga mata. "Alam mo ba na noong nakita namin ang sitwasyon ng mag-asawang Sullivan kanina sa Book City, nalungkot ako para sa kanila, ngunit naramdaman ko rin na napaka-blessed nila." Bagamat hindi na matindaan ni Mrs. Sullivan ang pangalan ng kanyang kasintahan, nanatili pa rin sa kanyang tabi si matandang Sullivan. Ibinaba niya ang lahat ng kailangan niya para samahan siya, para gugulin ang natitirang mga araw nilang magkasama. "Naiinggit talaga ako sa kanila. Bata ka pa, bakit mo iniisip ang mga ganyang bagay?" sabi ni Justin. Ang mga tao sa kalaunan ay tatanda, at lahat ng tao ay gustong magkaroon ng maayos na tahanan. Nagpatuloy si Marian sa pagsasalita, "Iniisip ko, kung isang araw ay hindi na ako makalakad at hindi malinaw ang isip ko, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko?" "Siyempre gagawin ko, mag-asawa naman kami." Nakangiting sabi ni Justin, "Ako man lang ay may ganoong katauhan sa akin." Umiling si Marian, "Maaaring iyon ang kaso ngayon, ngunit paano kung hindi ito ang mangyayari sa hinaharap?" Napansin ni Justin na kakaiba ang mga salitang ito, "Ano ang ibig mong sabihin sa maaaring mangyari ngayon at hindi sa hinaharap? Hindi ba't utos ng iyong Lysander family na magkaroon lamang ng isang manliligaw?"
Posible bang magalit ka ng asawa? Kahit na ang relasyon ng dalawa ay napaka-ordinaryo at hindi ganoon kaganda, kung isang araw ay sasabihin ni Marian na gusto niyang makasama ng ibang lalaki, naramdaman ni Justin na tiyak na papatayin niya ang lalaking iyon. Ano man ang etika at moralidad sa likod ng sitwasyon, hindi niya ito kukonsintihin. Matagal ko nang sinabi ito, hindi ako bahagi ng Lysander family, at hindi ako kamag-anak ng matandang fogey na iyon. Hindi rin ako nagpakasal sa iyo dahil lang sa mga katawa-tawang utos na iyon. Bahagyang nagalit si Marian at nagsalita sa tame time na tono. Nakangiting sinabi ni Justin, hindi mo naman siguro ako pinapirma sa 2 taong kontratang iyon para lang maging panangga, di ba? Pakiramdam ko ay halos hindi na kailangan ang paggamit ko bilang isang kalasag. Bahagyang umiling si Marian, aminin ko na niloloko kita sa oras na iyon, ngunit may isa pang maliit na dahilan para sa ginawa ko. Ano pa kayang dahilan? Tanong ni Justin. Biglang namula si Marian, itinikom niya ang kanyang mabulaklak na labi, ako. Ako ay isang napaka-konserbatibong babae. Ang mood sa kotse ay agad na naging malabo, pilit na tiniis ni Justin ang pagnanais na ngumiti, at nagkunwaring seryoso habang nagtanong, Hindi ko narinig iyon ng malinaw. Maaari mo bang sabihin muli? Walang katapusang nagngangalit si Marian dahil ang lalaking ito ay nagsimulang magpakita ng kanyang pagiging rogue. Hindi alam kung saan nagmula ang kanyang lakas ng loob habang nagpasya si Marian na ilabas ang lahat ng ito. Sabi ko, conservative akong babae. Sumigaw si Marian, sa bawat salita ay malinaw at maigsi, ang aking lola ay tinuruan ako mula pagkabata na maging tapat hanggang kamatayan, hindi ko kayang ibigay ang aking unang pagkakataon sa isang estranghero. Ngumiti si Justin, tumingin siya sa galit na babaeng ito, walang nakakahiya dyan, dapat matagal mo nang nilinaw ang mga bagay-bagay. Huwag kang magpanggap na magalang, tiyak na iniisip mo na ako ay isang hanggal na babae. Same time na sinabi ni Marian, kalokohan sa sobrang pagmamalasakit ko sa unang pagkakataon ko sa araw at edad na ito, pero hindi ako makaget over, hindi ko kayang baliwalain ang lahat ng nangyari. Kahit na nalaman ko na nagtitinda ka ng tuhog ng karne ng tupa, naisipan ko pa ring pakasalan ka. Hindi nakaimik si Justin, tumingin siya sa nalulungkot na babaeng ito, pagkatapos ay nagtanong, pinagsisisihan mo ba ang desisyong iyon? Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Marian, sa simula pa lang, bastos ka, bastos at walang ambisyoso, sa tuwing nagsasalita ka parang bastos ka lang. Ibang-iba sa ideal mate ko sa panaginip ko. Gayunpaman, simula noong araw na iligtas mo ako mula sa bodega na iyon sa tabi ng daungan, nakapagdesisyon na akong makasama ka sa buong buhay ko. 131 hanggang 2. Warehouse sa tabi ng daungan, natural itong tumutukoy sa usapin kung saan siya dinukot ni Kevin. Ito ay hindi inaasahan na sa kabila ng hindi nagtatanong ng anumang mga katanungan sa panahong iyon, si Marian ay gumawa ng ganoong resolusyon sa kanyang isip. Noong nakatali ako sa bodega, iniisip ko na ito ay isang hiteng daan na inihanda ng langit para sa akin. Kung isa kang duwag at hindi ka nag-isip ng paraan para mailigtas tayo, mawawala sa akin ang lahat, kahit si Talia ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Kaya naman, nakipagpustahan ako sa sarili ko, kung dumating ka, hindi ko naiisipin na pagsisihan ulit ang kasal na ito. Kahit ano pa ang pakikitungo mo sa akin, basta ayaw mo ng hiwalayan I will walk down the passage of time with you. Kung hindi ka dumating, iisipin kong kapalaran at magiging trahedya ang buhay ko. Sa anumang kaso, walang gaanong kahulugan sa aking buhay, ito ay parehong nakakapagod at puno ng hirap. Anong ibig mong sabihin na walang kahulugan sa buhay mo? Mayroon kang napakalaking kumpanya na may napakaraming empleyado na may gusto sa iyo. Mas maganda ka kaysa kanino, kaya kahit sinong lalaki na tumingin sa iyo ay aakyat sa langit. Mayaman ka rin, ano ang ibig mong sabihin na walang saysay ang buhay? Sabi ni Justin na may panghihinayang na tono. Malamig na tumingin sa kanya si Marian at mahinang sinabi, noong bata pa ako, ang lola at ina ko lang ang nasa bahay, wala ni isa sa mga lalaki sa pamilya ang may gusto sa amin. Nung college ako, iniwan ako ng lola ko, tapos, iniwan din ako ng nanay ko. Sa bahay, tanging si Yuna na lang ang natitira para samahan ako. Bago ako makapagtapos ng kolehiyo, huminto ako sa pag-aaral upang pamahalaan si Yellow.
Sa nakalipas na ilang taon, hindi ako nakakatulog ng mapayapa. Kung iyon lang ay matatagalan, ngunit ang sarili kong ama ay nakipagsabuatan pa sa iba para harapin ako at abusuhin ako. Ano ang silbi ng pagiging mayaman? Ano ang silbi ng pagiging maganda? Maniniwala na lang ang mga taong naiinggit na ginamit ko ang katawan ko kapalit ng tagumpay ko ngayon. Ang tanging pinapahalagahan nila ay ang aking panlabas na anyo, at napapabayaan ang lahat ng pagsusumikap na inilagay ko. Alam mo ba, na ngayong taon, lumipas man ang kaarawan ko, 23 anyos pa lang ako. Ang mga babaeng nasa edad ko ay nasa kolehiyo pa rin, naglalaro, nakikipag-date, nagbabasa ng mga nobelang romansa, nanunood ng mga Korean drama, at nangangarap na maging katulad ng babaeng bida sa mga palabas na iyon. Paano ako? Hindi ko kayang laruin ang gusto kong laruin, hindi ko maisuot ang gusto kong isuot. Nakaharap ako sa isang walang laman na opisina araw-araw, nakatitig sa isang mesa ng mga siksik ang statistic table at mga dokumento. Nakaharap ko ang isang grupo ng mga executive na nagtatago ng mga lihim na motibo sa mga pagpupulong, at nagbabayad ng sahod sa libu-libong empleyado. Kapag maganda ang stock market, kailangan kong himukin ang aking mga empleyado na huwag magluwag. Kapag may mga problema sa pagbebenta, kailangan kong magpanggap na kalmado at hikayatin ang aking mga empleyado na huwag mawala ng loob. Ang mga ilaw sa loob ng sasakyan ay automatikong nakapatay. Sa dilim, mahirap makita ang ekspresyon ni Marian, mayroon lamang dalawang bahid ng kumikislap na luha na maaaring gawin. Dahan-daw ang iniunat ni Justin ang kanyang kamay, naglalayong panasan ang kanyang mga luha, ngunit agad na tumalikod si Marian upang panasan ang kanyang sariling mga luha. Dahil dito, nag-freeze ang braso ni Justin sa hangin. Hindi mo ako kailangang kawan, alam ko ang ginagawa ko. My granny told me, hindi pwedeng umasa ang mga babae sa lalaki. Inabandona ng lalaking iyon ang lola ko, kaya sinimula ng lola ko ang Yellow International, at pinalawak pa ang Yellow International sa laki nito ngayon. Hindi ako umaasa na maging mabait ka sa akin, alam kong qualified ako sa pamamahala ng kumpanya, ngunit tiyak na hindi ako mabuting asawa. Hindi ako magdaramdam sa iyo kahit na hindi mo ako gusto. Sino bang may sabing hindi kita gusto? Kung hindi kita gusto, pakasalan na ba kita? Sabi ni Justin na nakakunot ang noo. Natahimik sandali si Marian at sinabing, hindi mo naiintindihan ang sinabi ko. Kahit na gusto mo ako, gusto mo lang ang panlabas kong anyo. Pero ayos lang din, kahit hindi ako marunong maging mabuting manliligaw at mabuting asawa, marunong akong magbasa ng libro at matuto. Naniniwala ako na balang araw, magiging mabuting asawa ako. Sa isang mapait na tawa, sinabi ni Justin, hindi ito isang problema sa matematika, malamang na hindi ito malulutas sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga libro, tama ba? Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Si Marian ay sumimangot, siya ay nalilito. Para sa batang CEO na ito, ang problemang ito ay mas komplikado kaysa sa mga isyo sa pananalapi. Taos-pusong sinabi ni Justin, huwag muna nating pag-usapan ang problemang iyan. Marian, sinabi mo na handa kang lumakad sa mga paglipas ng oras kasama ako dahil pinuntahan kita upang iligtas ka noong araw na iyon, ngunit sa palagay ko ay hindi iyon magandang dahilan. Sana ang isang dahilan para manatili sa akin ang asawa ko ay dahil mahal na mahal niya ako kaya hindi niya ako kayang iwan. Ang iyong dahilan ay hindi pag-ibig, ito ay isang anyo ng pasasalamat sa akin, hindi ko kailangan ang iyong pasasalamat. Ang dahilan kung bakit kita iniligtas ay dahil ikaw ang aking babae, naiintindihan mo ba? Hindi ako maliit na babae, ginagawa ko ang aking paghuhusga ng may katwiran. Depensa ni Marian. Ang rasyonal mo kasi, kaya mali. Walang katwiran sa pag-ibig, may katwiran lang sa responsibilidad. Sabi ni Justin. Nanatiling nakatikom si Marian, tila pinag-iisipan ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon, ngunit siya ay talagang tulalo pagdating sa pag-ibig, at hindi niya maintindihan. Ipinagpatuloy ni Justin ang pagsasalita, katulad ngayon, nang makita mo si Old Sullivan at ang kanyang asawa, ang matandang mag-asawang iyon na sinasamahan ang isa't isa nang hindi iniiwan ang isa't isa, nakaramdam ka ng inggit sa kanilang pagmamahalan, hiniling nila sa iyo ang pagmamahalan ng mag-asawa na mayroon sila. Ito ay isang magandang bagay, at natural lamang. Actually,
I also wish that I could spend the rest of my life with you. Like you said, maybe I like your external appearance, and I might be feeling responsible for you to and want to be a good husband. I'm not very clear myself. Gayunpaman, lubos akong naniniwala na kahit na matapos ang contracted marriage, hanggat hindi mo ako iiwan, hindi ako magkukusa na iwan ka, hinding-hindi ko gagawin iyon. Ito ang pangako ko sa iyo bilang isang lalaki. Kanina sabi mo gusto mong magsumikap para maging mabuting asawa, tuwang-tuwa ako, pero ang paraan mo para maging mabuting asawa ay ang pagbabasa ng mga libro kung paano maging isa, at walang saysay iyon. Sa palagay mo ay binasa ni Ginang Sullivan o ni Matandang Sullivan ang mga teorya sa mga libro at tinukoy sila upang ipasa ang kanilang mga araw ng magkasama. Umiling si Marian, nakita niyang hindi ito makatotohanan at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Sundan mo ang iyong nararamdaman. Ang pag-ibig ay hindi masasabing teorya. Feelings. Paano darating ang mga damdamin? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Marian. Humajejek si Justin, mahalin ka. Mayroon kaming isang napakakaibang sitwasyon. Ang mga ordinaryong lalaki at babae ay unang umiibig, nakikipag-date, nagpakasal, at pagkatapos ay mayroon silang responsibilidad. Samantalang sa aming kaso, nagpakasal muna kami at pagkatapos ay nakakuha ng responsibilidad. Gusto mong maging responsable para sa iyong buhay, at gusto kong maging responsable para sa aking mga aksyon. Marahil kaming dalawa ay may pananagutan na maging asawa ng isa't isa, ngunit kulang kami sa pagmamahala ng lalaki at babae. Fall in love. Narinig ni Marian ang pariralang ito at malalim na namula, ako. Hindi ko alam kung paano umibig. Ito. Actually hindi ko rin alam. Hinimas ni Justin ang likod ng ulo niya dahil hindi niya talaga alam. Dati lahat ng babae niya nahuhuli at tinutulak, pero sa mga babaeng nakapaligid sa kanya ngayon, wala ni isa sa kanila ang may boyfriend-girlfriend, magkasintahan lang. Pagkatapos ay sinabi ni Marian sa isang nakapanghihina ng loob na paraan, kaya para saan mo nasabi ang lahat ng iyon, lahat ng ito ay basura. Sa totoo lang, parang wala talagang paraan. Sabi ni Justin sa maliit na boses habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya, at sinisinghot ang kakaibang halimuyak kay Marian sa kasiyahan. May paraan ba? Curious na tanong ni Marian. Nilunok ni Justin ang kanyang laway, pagkatapos ay nag-isip kung paano sasabihin ang mga bagay bago sabihin, nararamdaman ko na. Dapat tayong bumalik sa simula upang mahanap ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Ano ang pinakasimula? Iyon ay body contact, which is having me inside you, and you inside me, the harmony of yin and Gibson, and tanging spirit and body. Halimbawa, ngayon sa kotse na ito may mga bagay na magagawa natin, Marian, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin ngayon, tama? Unti-unti, sa dilim, ang paghinga ni Marian ay napigilan, isang malamig na sinag ang sumilay sa kanyang matingkad na mga mata. Hoodlum. Si Marian ay tila lubusang nagalit. Pagkatapos ng isang cute na nguso, pinaandar niya ang kotse, nakipag-sports mode at malakas na tinapakan ang accelerator. Ungol. Ang Mercedes-Benz Coupe ay bumaril pasulong na parang bakal na kanyan. Ang malakas na G-force ay nagpadikit sa likod ni Justin sa upuan. Hoy! Hoy! Huwag mabalisa. Ano ang bilis mong magmaneho? Hindi ko kailangan ng pangangalaga mo. Bigsis nagkamali ako sa mga salita ko, please slow down. Malapit na tayong mabangga. Papatayin kita *x maniac hoodlum. Kung gusto mo akong patayin dapat ibaba mo muna ang handbrake. Hindi ko kailangan ng pangangalaga mo. Ano ba? Isa kang road killer. Ang matingkad na pulang ilaw ay gumagapang sa madilim na mga kalsada na parang kidlat na naglalaho sa gabi. 132 hanggang 1. Matapos maging abala ng ilang araw, sa wakas ay bumalik sa normal ang buhay ni Justin. Si Roslyn ay abala sa muling pag-aayos ng mga puwersa ng kanlurang rehiyon. Tulad ng isang mapagmataas na reyna ng underworld, inalis niya ang lahat ng walang kwentang pinuno at miyembro, at itinatag ang bagong kaayusan na inaasahan niya. Sa kabilang banda, ang Darkwater ng silangang rehiyon ay mas mababa ang kahalagahan. Maliban sa pagpapahayag ng mabuting kalooban kay Roslyn, walang gaanong paggalaw doon.
Parang tinanggap nila ang pag-aalsa ng bagong Panginoon ng rehiyong kanluran. Ang Martin ay ipinadala sa isang hindi kapansin-pansing bansa sa Hilagang Europa ni Roslyn. Doon, isang matandang mag-asawang bingi at pipi ang mag-aalaga sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi gaanong pera ang ibinigay, ngunit sapat na iyon para manatiling buhay siya. Hindi kalakihan ang bahay, ngunit sapat na para magkaroon siya ng sofa at telebisyon. Nang umalis sa Zenica, narinig niya mula kay Little Sullivan na si Martin ay nagmamakaawa kay Roslyn na huwag siyang paalisan. Sinabi niya na alam niya na kung pupunta siya ay mawawala ang lahat. Hindi hinayaan ni Roslyn na pumalit sa kanyang kabaitan. Alam niya kung gaano kahalaga ang kanyang desisyon. Sa wakas ay natapos na ang usaping ito. Inimbitahan ni Jinky si Justin sa isang lugar kung saan aniya ay misteryoso, ngunit maaari lamang silang pumunta makalipas ang ilang araw. Sinabi rin niya kay Justin na pagkatapos na tanggalin ng kanyang ina ang pamilya Jiang, nagsimula siyang maghanap ng bagong kasintahan para sa kanya. Nagdulot ito ng sakit sa ulo ni Jingjing at parang gusto niyang umalis. Para naman kay Joren at sa kanyang ama na si Jimmy Talon, mula nang matanggap nila ang video na ipinadala ng hindi nagpapakilala, naging maingat sila. Sa tuwing makikita nila si Jinky sa paaralan, ang dalawa ay ngumingiti na parang mga alagang hayop, at sinusubukang paboran siya. Nagkunwari lang si Jinky na hindi alam ang nangyayari. Ang babaeng iyon na si Didi ay nasa 3 taon na sa high school. Bagamat paminsan-minsan ay iniistorbo niya si Justin sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, lubusan siyang kinokontrol ng kanyang ina at wala ng paraan para maglaro. Ito ay nagparamdam kay Justin na parang tumawa, dahil ang babaeng iyon na palaging kumikilos na parang isang matanda ay sa wakas ay natutong maging masunurin. Ang buong Yellow International ay muling naging abala pagkatapos ng pagbabalik ni Marian, sa papalapit na taglagas na fashion show at pagbabago ng mga produktong fashion para sa susunod na season, kailangan nilang magmadali. Bilang isa sa mga nangungunang kumpanya ng fashion sa bansa, hindi dapat mawala ng mukha ang Yellow International. Gayunpaman, sa gitna ng pagmamadali, may nangyaring hindi gaanong mahalaga. Sa departamento ng PR, ang tanging lalaki maliban kay Justin, si Boyet ay nagbitiw. Ang dahilan ni kasamang Little Chen sa pagbibitiw ay ang gawaing PR ay hindi nababagay sa kanya, at nagpa siya na siyang magtrabaho sa isang publishing house. Mas nababagay sa kanyang karakter ang pagiging editor. Napakalinaw ni Justin, ang pangunahing dahilan ay ang kapatid ni Boyet, si Rowena, na nakinabang sa pagiging nasa tabi ni Roslyn. Siya pa nga ang naging perspective na kahalili ni Roslyn. Sa makatuwid, nalutas na problemang kinakaharap ng pamilya ni Boyet, at hindi na niya kailangan pang magtrabaho para sa trabahong hindi niya gusto para sa kaunting pera. Bago siya umalis, ipinahayag ni Boyet ang kanyang pasasalamat kay Justin na may luha at buntong hininga, sa huli ay halos ayalay din niya ang kanyang mabangong labi. Ang pag-alis ni Boyet ay hindi nagdulot ng labis na kalungkutan sa opisina, marahil ang kanyang presensya ay hindi ganoon kalakas. Mula nang maupo si Melinda bilang PR department head, naging masigasig siya sa pagtatrabaho, at wala na siyang oras na makipagtsismisan sa ibang mga kapatid na babae. Ang isang executive ay dapat magkaroon ng prestihiyo ng isang executive. At least, kailangan niyang magpalabas sa mga oras ng trabaho. Para naman kay Talia na nagtatrabaho sa finance department, kakaunti lang ang pagkakataon na mabangga siya ni Justin. Ilang beses silang nabangga sa elevator, pero ang ginawa lang nila ay bumati sa isa't isa. Tungkol sa lamig ni Talia, bahagyang nawala ng malay si Justin, ngunit hindi ito masyadong inintindi. Kapag ang isang magandang babae ay walang magawa sa loob, isang hindi kapani-paniwalang malayang lalaki ang sumagip sa kanya, nagbigay ng isang dibdib para mapahingahan siya, at hinayaan siyang maginhawang panasan ang langis sa kanya. Nang ang bagay ay naayos na, ni walang utang sa iba. Ganito nakita ni Justin ang kanilang relasyon. Ang dahilan kung bakit hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak ay natural ang kanyang dakilang asawa. Sa kumpanya, ang malamig na babaeng CEO na ito ay lubos na hindi pinansin ang kanyang pag-iral. Noong gabing iyon, orihinal na sinabi ni Maria na gusto niya maging mabuting asawa na hindi hahayaang iwan siya ni Justin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos ma-provoke ng "You Inside Me" ni Justin, nahulog siya at hindi na nagpahalata.
Siya na may napakalinis na isip na hindi katulad ng isang matandang babae ay tila nagalit. Mula sa kanyang pananaw, ang isip ni Justin ay lubos na marumi. Sa makatuwid, si Marian ay nagsimulang dumistansya muli. Kung walang sasabihin si Justin, ganap na hindi siya papansinin ni Marian, kaya hindi na kailangang banggitin ang anumang aktibidad sa mga tuntunin ng paglapit. Nanatili siyang walang ekspresyon sa buong araw-araw-araw, at isinubsob ang sarili sa trabaho. Ang dalawang textbook na binili ni Marian ay walang awa na itinapon sa ilalim ng aparador ng mga aklat. Tinanong siya ni Justin, gusto mo pa ba tayong maging mag-asawang nagmamahalan? Direktang sumagot si Marian, oo. Kung gayon, bakit ka nakikipag-Cold War sa akin? Seryosong sagot ni Marian, hinahanap ko ang aking nararamdaman. Nadama ni Justin na kung gusto niyang tugunan ang kanyang mga pisikal na pangangailangan sa katawan ng kanyang asawa, wala nang matitirang pag-asa sa buhay na ito. 132 hanggang 2. Sa araw, ang trabaho ay nanatiling napaka-relax. Maliban sa panunukso sa iba pang magagandang babae at paggawa ng mga pervert na biro, ang tanging ginawa niya ay paglalaro. Gayunpaman, mula nang matutunan ni Justin na maglaro ng Warcraft at makilala si Godfrey, ang mga laro na kanyang nilalaro ay hindi lamang konsentrasyon. Si Godfrey ay hindi inaasahang madamdamin, halos nakipag-ugnayan siya kay Justin para makipaglaban sa kanya online araw-araw. Dahil sa kanyang likas na kalamangan, napakadali para kay Justin na talunin si Godfrey. Gayunpaman, para maging masaya ang laro, madalas gumamit si Justin ng ilang diskarte sa keso na may mga butas. Habang ginagayunas masaya ang laro, binigyan nito si Godfrey ng mas maraming pagkakataon na manalo. Tunay na hinangaan ni Godfrey ang husay ni Justin, naisip niya ang mga salitang ibinigay sa kanya ni Justin bilang gabay sa nakaraan, kasama ang hindi pangkaraniwang husay sa pakikipaglaban ni Justin. Ang mga ito ay talagang nagtulak sa kanya na maging kaibigan ni Justin. Walang kulang sa mga mayayamang hamak na bata sa paligid niya, ngunit pagdating sa mga tunay na kaibigan, napakakaunti niya. Unti-unti ding naramdaman ni Justin na si Godfrey ay hindi isang magulo na young master tulad ng sa ibang mayayamang pamilya. Si Godfrey ay maaaring gumawa ng ilang mga kalokohang bagay, ngunit hindi bababa sa siya ay mas nakalulugod sa mata. Dahil si Godfrey ay nagpakita ng ganoong kabaitang ugali, tinanggap niya si Godfrey bilang isang kaibigan, at unti-unting naging malapit ang dalawa. Nang malapit na ang oras para magpatomba sa trabaho sa Biyernes, katatapos lang ni Justin sa huling laro ng araw kasama si Godfrey. Magpapaalam na sana si Justin sa MSN nang padalhan siya ni Godfrey ng mensahe. Yangge, ang ika-9 ng susunod na buwan ay ang aking kaarawan, nais kong imbitahan ka sa aking tahanan para sa kasiyahan. Nag-alinlangan si Justin, mula sa kasalukuyang nalaman niya, ang background ni Godfrey ay tiyak na isa sa mga napakayaman. Bagamat hindi siya mapipilit mula sa background ng pamilya na tulad nito, maaari siyang makabangga sa mga ignorante na tao, ang isang paghaharap na magmumula ay magiging masama. Tila naintindihan ni Godfrey ang pag-aalala ni Justin, kaya nagpadala siya ng isa pang mensahe, huwag kang mag-alala Yangge, nag-iimbita lang ako ng ilang malalapit na kaibigan at ilan sa mga miyembro ng pamilya ko, wala namang ganoong klase ng mga tao ang kinasusuklaman mo. Dahil sinabi niya iyon, hindi magandang tanggihan siya ni Justin, kaya pumayag si Justin at masayang nagpaalam kay Godfrey. Nang eye-off ni Justin ang computer at lalabas na sana ng opisina, biglang tinanong siya ni Hannah na pinakamalapit sa kanya, Justin, may plano ka ba pagkatapos ng trabaho? Hindi, anong meron? Nakangiting sabi ni Hannah, lahat ay naging abala mula noong promosyon ni Elder Sister Melinda, at hindi pa kami nagdiwang para sa kanya. Ngayong gabi, nagplano kami ni Kathy na pumunta sa Blueberry Bar para magdiwang para kay Elder Sister Melinda, at gusto ka naming imbitahan na sumama sa amin. Sa bagay, grupo naman kami ng mga babae at ang boring kapag walang lalaki. Higit pa rito, magiging mas ligtas kapag may tao sa paligid sa isang lugar na parang bar. Noon lang naalala ni Justin na hindi nila ipinagdiwang ang promosyon ni Melinda.
Nang makita ang nagsusumamong tingin ng mga nakapalibot na magagandang babae, nahirapan siyang tanggihan, kaya diretso siyang pumayag dito. Pagkatapos tumawag sa telepono pauwi kay Yuna, nakita ni Justin si Melinda na lumabas ng kanyang opisina na nakasuot ng mga damit na walang trabaho. Siya ay may banayad na makeup, hinayaan ang kanyang nakatali na buhok, isang masikip na asul na v-neck na t-shirt na may puting sando sa labas. Mukhang maislan at kaaya-aya, ang kanyang mature na alindog ay nakasisilaw. Nang mapansin ni Melinda na nakatitig sa kanya si Justin, medyo nasiyahan si Melinda at nagtanong, mukha ba akong mabait? Nararapat na tawaging number 1 beauty sa departamento ng PR ang department head na si Brown. Same time na sabi ni Justin. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng department head pagkatapos ng oras ng trabaho, mukhang hindi kasiya siya. Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata sa kanya, at naglakad ng magkabalikat kasama ang iba pang mga kapatid na babae na tumatawa. Ang Blueberry Bar ay itinuturing na isa sa mga sikat na bar sa Stonegate. Dahil sa medyo eleganteng dekorasyon nito at makatwirang presyo, napakapopular ito sa mga puting kwelyo sa lungsod. Ito ang unang pagkakataong dumating ni Justin, sumunod siya sa likod ng 7 babaeng kasamahan, at tinitigan ng inggit, selos, at puot ng ibang mga lalaki dahil ang mga babaeng kasamahan na ito ay pawang mga pambihirang kagandahan. Sila ay nakabihis at lahat ay mukhang maganda sa kanilang sariling karapatan, may ilan na kabataan at masigla, at ang ilan ay mature at maganda. Paanong hindi nila nagagawang lumiwanag ang mga mata nitong grupo ng mga lobo? Pagkatapos nilang maupo sa isang sofa sa sulok ng bar, umorder sila ng mahigit 100 bote ng alak ng walang takot na malasing. Ang mga babae ay naghubad ng kanilang mga coat at nagsimulang pumili ng kanilang mga paboritong inumin, hindi sila mukhang babae. Sapat na raw ang 3 babae para sa isang drama, kapag 7 babae ang magkasama, natural na walang katapusang Saturday. Uminom sila ng alak, kumain ng mga prutas, at sa lalong madaling panahon ang kanilang mga mukha ay naging matingkad na pula sa kagandahan na hindi maaaring gawin. Hinawakan ni Justin ang isang bote ng vodka at humigop dito. Mula nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang pag-iisip, hindi na siya naglakas loob na uminom ng labis na alak. Pagkatapos ng lahat, makakaapekto ito sa kanyang kamalayan, hindi nang ahas si Justin na paglaruan ito. Habang nagtatawanan ang mga babae, lumapit sa mesa ang isang binata na may gwapong mukha na nakasuot ng masikip na collared shirt at may ear studs. Kinausap niya si Hannah na nasa tabi ni Justin, sister-in-law, nagkataon lang. Natigilan si Hannah na nasa gitna ng pagtawa. Tumingin siya sa lalaki at sinabi sa hindi natural na paraan, "Oh, little Harold you. Yeah, what a coincidence. Dito ka rin ba umiinom?" Sinamahan ko ang girlfriend ko dito, nainom siya ng sobra at nagpunta sa restroom, baka matagalan. Kung hindi, hindi ako maglalakas loob na sumama sa iyo, hipag, dahil magseselos ang girlfriend ko. Ngumiti ang lalaki na may kasamang malikot na alindog. Sumunod, ang malabo ang mata na si Cathy ay nagpout at nagtanong, "Hannah, sino ito?" Awkward na ipinakilala ni Hannah, ito ang nakababatang kapatid ng asawa ko, ang bayaw ko, ang pangalan niya ay Harold. Matapos magiliw na batiin ni Harold ang mga babae, tinanong niya si Hannah, "Ate, sinabi mo ba sa kapatid ko na lumabas ka para uminom ngayong gabi?" Namutla ang magandang mukha ni Hannah. Pursing her lips, she forced a smile and said, "Parang nakalimutan kong tumawag. Buti na lang, pinaalala mo sa akin, tatawagan ko siya ngayon." Habang sinasabi niya iyon, sumiksik si Hannah sa sofa at mabilis na lumabas ng Blueberry Bar. Si Harold ay may bahagyang malungkot na ngiti na tumagal lamang ng ilang sandali. Pagkatapos niyang batiin silang muli ay sinundan niya si Hannah palabas ng bar. Si Melinda at ang iba pa ay medyo natulala sa pag-inom, sa sandaling ito ay nagkatinginan sila ng may pagkadismaya ngunit hindi na masyadong inisip iyon. Akala nila maliit na hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Bumantong hininga si Justin sa kanyang sarili, ibinaba ang bote ng alak at sinabi sa iba, "Lalabas ako para magpahangin, parang barado dito. Ituloy niyo ang pag-inom." 133 hanggang 1, magkapatid.
Sinabi ni Intuit ayon kay Justin na si Hana ay tiyak na nakatagpo ng problema. Kahit na ang ibang mga babae ay lasing at walang napansin pa rin ni Justin ang discomfort na lumitaw sa mukha ni Hana. Taglagas na noon at umihip ang malamig na hangin sa mga lansangan. Hindi gaanong mga tao ang gustong mamasyal sa mga lansangan sa oras na ito. Paminsan-minsan, dumadaan ang mga tao, ngunit mabilis silang dumaan. Paglabas ng bar, lumingalinga si Justin sa paligid, ngunit hindi niya mahanap ang mga figure ni Hana at Harold kahit saan. Sumakit ang ulo niya dahil wala siyang choice kundi maghanap kung saan-saan. Kasabay nito, maraming ilaw sa kalye ang nagbibigay liwanag sa maliit na paradahan ng sasakyan sa likod ng bar. Si Hana ay nakasuot ng gray na knitted coat at isang itim na nakatiklop na palda at ang kanyang itim na medyas ay bumagay sa kanyang mature na alindog. Ngunit ngayon ay puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, at tila masama ang loob niya habang naglalakad siya patungo sa isang sulok sa paradahan ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, kinuha ni Hana ang kanyang maliit na telepono at naghanda para tumawag sa telepono. Ngunit pagkatapos mahanap ang numero ng telepono, hindi siya nang ahas na i-dial ito at tawagan ito. Anong nangyayari, mahal kong hipag? Wala kang lakas ng loob na tawagan ang kapatid ko. Ang boses ni Harold ay narinig mula sa likuran ni Hana at ito ay parang napaka-playful. Nanginig ang katawan ni Hana, at dahan-dahan siyang umikot para harapin si Harold. Sa tono ng kaba ay sinabi niya, "Little Harold, bakit ka lumabas? Tatawag lang sana ako. Gabi na at natatakot akong may mangyari sa iyo kapag iniwan kitang mag-isa, mahal kong hipag. Kaya lumabas ako para magbantay." Napangiti si Harold. "Hipag mo ako, hindi ang little sister mo. Ano ang posibleng mangyari sa akin?" Ibinaba ni Hana ang kanyang ulo at ngumiti ng nahihiyang. Hinaplos niya ang kanyang buhok habang lumilipad ang kanyang tingin, natatakot na tumingin ng diretso kay Harold. Naglakad ng ilang hakbang si Harold palapit, hanggang sa 1 metro na lang ang natitira sa pagitan nila ni Hana, at sinabing, "Mayroon lang akong isang hipag, at ang aking kapatid na lalaki ay may isang asawa lamang, paano ako hindi mag-aalala? Sister-in-law? Don't mind me, mas maganda kung tawagan mo ang kapatid ko at hayaan mo siyang matahimik. Ikaw, bumalik ka muna, ako ang tatawag." Magulo ang paghinga ni Hana. "Bakit kailangan kong pumasok? Sinasabi mo ba na may kailangan kang itago sa akin kapag tinatawag ang aking kapatid? O ikaw ba ay nagigilty dahil wala kang planong tumawag?" Harold. Namula ang mukha ni Hana. Itinaas niya ang ulo niya para muling titigan ang binata na may kakaibang ngiti, "Anong ibig mong sabihin dyan? Paano mo ako kakausapin, iyong hipag, ng ganito?" Tila walang pakialam si Harold sa sinabi nito habang ngumuso ito at sumagot, "Hipag. Tinatawag lang kitang hipag dahil nagpapakita ako ng paggalang sa iyo. Hana, iniisip mo talaga na sa pagpapakasal mo sa aking kapatid ay naging may bahay ka ng aming Yu family? Para saan ka nagpapanggap na makapangyarihan sa harap ko? Bakit hindi mo iniisip kung ano ba talaga ang status mo? Hindi ko naisip ang tungkol dito, huwag mo akong sir-an." Sigaw pabalik ni Hana, ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha dahil sa maling akusasyon. Si Harold ay naging mas excited at kampante, "Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Alam ko lang na kung sasabihin ko sa kapatid ko na umiinom ka sa isang bar nang hindi nagpapalam, at may kasama kang lalaki, ano ang magiging reaksyon niya? Magkasama lang tayo, may problema ba sa inuman?" Ang pangunahing punto ay hindi ganoon din ang iniisip ng kapatid ko. Parang naaalala ko na pinakaayaw niya na pumunta ka sa mga bar at club. Don't tell me na sinabi mo sa kapatid ko na pupunta ka sa isang restaurant ngayon o ano. Namutla ang magandang mukha ni Hana, bahagyang nakaawang ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang masabi. Talagang sinabi niya iyon sa kanyang asawa. Ngunit talagang hindi inaasahan na si Harold ay nagkataong lumitaw sa parehong bar. Minsang naisip niya kung ano ang mangyayari kung malaman ng kanyang asawa na umiinom siya sa isang bar, ang isip ni Hana ay nabalot ng takot. Pakiramdam niya ay hindi makatayo ng maayos ang kanyang mga paa.
Lumapit si Harold ng 2 hakbang, tila idikit ang kanyang katawan sa katawan ni Hana. Nasengot niya ang pinaghalong alak at pabango ng katawan sa katawan ni Hana. Nang may masamang kislap sa kanyang mga mata, nagtanong siya, alam mo ba kung ano ang pipigil sa akin na sabihin sa aking kapatid? Namula si Hana. Naaninag niya ang tinutukoy ng lalaking ito at mabilis siyang napaatras ng 2 hakbang. Gayunpaman, sa likod niya ay ang malamig at matibay na pader. Na-corner siya. Malamig na ngumuso si Harold at marahas na itinulak ang magkabilang kamay niya pasulong. Idiniin niya si Hana sa dingding, na naging dahilan para mahirapan itong gumalaw. Malapit na ang distansya nilang dalawa kaya ramdam na ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Sa ilalim ng madilim na mga ilaw, ang makatarungan at payat na mukha ni Hana ay namumula habang siya ay parehong kinakabahan at napahiya. Ang paraan ng pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata ay nagdulot ng awa mula sa iba. Ang kanyang buong dibdib ay paulit-ulit na umuusad at nagpapakita ng isang mapang-akit na arko. Walang katapusang inilabas sa hangin ang halimuyak ng medyo lasing niyang katawan. Sakim na pinalaki ni Harold ang kanyang mature na hipag, magsalita ka, gusto mo bang sabihin ko sa kapatid ko, o susuko ka sa akin? Mapait na umiling si Hana, Little Harold, hindi mo ito magagawa, ako ang iyong hipag. 133 hanggang 2. Screw that sister-in-law relationship. Biglang sumigaw si Harold yun na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit kailan hindi kita inisip na hipag simula noong ikasal ka sa kapatid ko. Mula pagkabata, ang pinakamagandang damit, ang pinakamagandang laruan, at maging ang pinakamagandang pagkakataon ay ibinigay sa aking kapatid. Lahat binigay sa kanya, lahat dahil mas magaling siyang mag-aral kaysa sa akin, at dahil mas maganda ang resulta niya kaysa sa akin. Nakapagtapos na ako ng kolehiyo, ngunit hanggang ngayon ang negosyo ng pamilya ay nasa kanyang pangangalaga. Marunong lang akong punahin ng mga matandang fogey na iyon, ang alam ko lang daw ay magpakatanga. Bakit hindi nila ako pinansin kanina? Kapatid ko lang ang pinapansin nila. But fine, I can disregard all that, pero bakit kailangan ko pang ibigay ang mga babae ko sa kapatid ko? Halatang ako ang unang nakapansin sa iyo, pero bakit sa huli ay hindi nila ako pinayagan, at pinakasalan mo ang aking kapatid? Ano bang maganda sa lalaking yon? Siya ay makaluma, matigas ang ulo, at emosyonal. Hindi niya lang alam kung paano ka tretuhin ng mabuti, kaya bakit kailangan mong pakasalan siya? Dahil lang ba siya ang kapalit ng Yu family, samantalang ako ay isang taong nagpapalipas ng oras? O ako ba ang pangalawang anak na minamaliit ng pamilya? Habang sumisigaw si Harold, ang kanyang mabangis na boses ay nagpatuloy sa pag-agos ng mga luha ni Hana. Siya ay natakot, at tumalikod upang maiwasan ang pagtama ng mga mata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Hana. Huwag kang ang magpanggap na puro sa harap ko. Ikaw ay isang putya. Ang ikinatuwa mo ay halatang status ng kapatid ko at pera ng pamilya ko. Sinadya mong hintayin ang mga matandang fogey na mamatay at gawin ang kanilang pera sa iyo, hindi ba? Pareho kayo ng mga tanga na tanging alam lang kung paano protektahan ang kapatid ko. Ako, lousy, ay tumitingin sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Kung hindi ka susuko sa akin ngayon, sasabihin ko sa kapatid ko ang tungkol sa pagpunta mo sa isang bar nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ang matigas na tanga na iyon ay maniniwala sa akin, ang kanyang nakababatang kapatid, dahil lang sa tingin niya ay nirerespeto ko siya ng malaki, haha. Hindi mo ba iniisip na siya ay tanga? Ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay ang taong higit na napupuot sa kanya. Si Hana ay walang humpay na humihikbi, Little Harold, huwag mong sabihin iyan. Hindi iyon ang nangyari. Tumahimik ka. Si Harold ay may nagbabantang kislap sa kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila baluktot. With a weird laugh he said, "You don't need to explain it to me." Simula pagkabata ay nakikinig na ako sa mga kalokohan ninyong mga ipokrito. Naiinis ako sa narinig ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Hana, sister-in-law Sullivan, gusto mo bang sampelan ng ilang beses ng aking kapatid, at walang mukha na lumabas ng bahay? O masunurin ka bang maghuhubad ng iyong damit?
Masaya kaming 2.5 oras na lang. Pag-uwi natin, magkukunwari akong walang nangyari. Nang palapit ng palapit ang mukha ni Harold, nalaman ni Hannah na talagang ginagawa niya ito. Habang nakakaramdam ng takot, lumabas sa kanyang mga buto ang kagustuhang lumaban. Itinulak ni Hannah ang brasong hinarang ni Harold at nagtangkang tumakas. Ngunit paano siya hahayaan ni Harold na gawin ang gusto niya? Sa isang malisyosong ngiti ay hinawakan niya ang braso ni Hannah, marahas na hinayla siya pabalik, at itinulak siya sa pader. Natigilan si Hannah. Halos mawalan siya ng paa at bumagsak sa lupa. Tulad ng isang babaeng halimaw na na-corner, tumitig siya ng walang humpay na tingin. Napalitan ng galit ni Hannah ang ilan sa kanyang kahihiyan at sa isang sigaw, pilit niyang tinutulak si Harold palayo. Nakakalungkot na sa kabila ng galit ng babae, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi maihahambing sa isang matandang lalaki. Bago pa makalapit ang mga braso ni Hannah sa katawan ni Harold, hinawakan ni Harold ang kanyang mga kamay at inipit siya sa pader kaya hindi siya nakagalaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na kung ipagpapatuloy mo ang pagiging suween mo, hindi lang kita paglalaroan, sasabihin ko pa sa kapatid ko ang nangyari ngayon. Pinigilan ni Harold ang magkabilang braso ni Hannah at sinabing may malamig na ngiti. Mapait na nagpumigla si Hannah. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga paa para sipain ang bulgar na lalaki na ito, ngunit ang kanyang mga binti ay ikinulong ni Harold noon pa man. Para siyang ipinako sa krus. Huwag mo nang isipin ang pananakot sa akin, kung gusto mong sabihin kay Yu Guang, sige. Malinis ang aking konsensya at hindi ko hahayaan na ikaw ang may karapatan. Medyo paos ang boses ni Hannah. Humihingal siya, ngunit hindi niya binibitawan ang kanyang huling bit ng kabanalan bilang isang babae. Ganun ba? Tumaas ang isang kilay ni Harold, at walang pakialam na sinabi, kung gayon ang matandang lalaki ng iyong pamilya. Harold. Sa wakas ay napigilan ang diwa ni Hannah. Habang lumuluha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, bakit kailangan mong maging ganito? Ano ba ang ginawa ko sa iyo para maging karapat-dapat sa ganoong pagtrato? Utang mo sa akin ang lahat. Dapat akin ka. Tulad ng mga tao sa pamilya, utang mo sa akin ang lahat. Simula ng araw na pumasok ka sa pamilya, nangako ako na hahawakan kita. Hindi mo man lang ba naisip na tumakas ngayon? Ang isipan ni Harold ay naging magulo at may psychopathic na ngiti sa kanyang mukha. Tumigil si Hannah sa pagpupumigla sa kanyang mga kamay. Nakita ito ni Harold at binitawan niya ang kanyang mga kamay. Ang katawan ni Hannah ay dumula sa dingding habang siya ay humihikbi, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at ang kanyang katawan ay nanginginig. Sister-in-law Hannah, habang walang tao sa malapit, hindi ba dapat magmadali ka at gawin ang kailangan mong gawin? Nagbiro si Harold na parang nakatingin sa biktima na nahuli sa kanyang web. Pinunasan ni Hannah ang kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na tinitigan siya, Harold, pagsisisihan mo ito. Nagdilim ang mukha ni Harold, at sa malalim na boses ay sinabi niya, pagsisihan ko man ito o hindi, ang problema ko, ngayon, habarin mo ang iyong sando at palda. Kapag tapos na ako sa iyo, tingnan natin kung magsisisi ka pa. Ang simoy ng hangin sa gabi ay napakalamig habang dumadaloy ito sa paradahan ng sasakyan. Huminga ng malalim si Hannah. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang nagsimulang tanggalin ang kanyang niniting na damit, na nagpapahintulot sa kanyang dalayo na bundok na dumpling na mahayag. Namangha, dinilaan ni Harold ang kanyang tuyong labi habang unti-unting nagliliwanag ang apoy sa kanyang mga mata. Malapit na ang sandaling na panaginipan niya. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa likuran ni Harold. Ahem, Hannah, napakalamig ng panahon, sa tingin ko dapat mong suotin ang iyong mga damit. 134 hanggang 1. WHO. Justin. Lumingon sina Harold at Hannah kay Justin. Ang kanyang biglaang hitsura ay nagbago ng buong mood. Ikaw ba? Naalala pa ni Harold na ito ang lalaking nakasalo sa mesa kay Hannah at sa iba pang mga babae. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Justin, nataranta siya sandali, ngunit agad siyang kumalma.
Sinamantala ni Hana ang katotohanang hindi pinapansin ni Harold at ibinutis ang kanyang damit. Pagkatapos ay tumakbo siya sa likod ni Justin. Nakikinig ka ba sa usapan natin? Ang ekspresyon ni Harold ay naging manok, na may malamig na tingin ay pinandilatan niya si Justin. Mahirap na hindi marinig kapag napakalakas ng boses mo, kahit na hindi ko talaga gustong marinig na nagsasalita ka. Nakangiting sabi ni Justin. Matiim na pinandilatan ni Harold si Justin, alam niyang hindi natuloy ang kanyang plano. Pagkatapos ng lahat, hindi niya posibleng gawin ang isang bagay kay Hana sa harap ng ibang lalaki. Lalong naipon ang galit sa kanyang puso. Tiningnan niya si Hana ng malalim at malamig na ngumuso bago umalis sa paradahan ng sasakyan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hana. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya, at may pilit na ngiti na sinabi niya, "Salamat para dyan. Papauwiin na ba kita?" Naramdaman ni Justin na dahil nangyari ang ganoong bagay, kung patuloy siyang mananatili at uminom, ito ay isang uri ng pagpapahirap para sa kanya. Umiling si Hana, "Hindi na kailangan, sasakay na lang ako ng taxi pabalik. Gusto ko ng alone time." Tumango si Justin. Kahit na siya ay may malabo na pangunawa sa mga kalagayan ng pamilya ni Hana, isa lang siyang kasamahan nito at maaari silang ituring na matalik na kaibigan. Wala siyang dahilan o kwalipikasyon para idikit niya ang kanyang kamay sa mga pribadong bagay ng kanyang pamilya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ano man ang mangyari, laging may pahinga para malutas ito. Payo ni Justin na may pag-aalala. Namula ang mga mata ni Hana, naramdaman niya ang sinseridad sa mga salita ni Justin. Feeling touched, she said, "Huwag kang mag-alala, hindi na ako bata. Marami na talaga akong pinag-isipan, kung ano ang dapat dumating, darating din pala. Kung ano ang nakatadhana ang mangyayari, bye-bye. Bye-bye." Pinagmamasdan ng malungkot na figure ni Hana na naglalakad patungo sa kanyang compact Toyota car, nakaramdam si Justin ng simpatiya para sa kanya. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Ngunit kumpara kay Hana, ang pagsasama nila ni Marian ay hindi mukhang kakilakilabot. Ito ang nagpaisip sa kanya ng isang matandang kasabihan, ang buhay ay karaniwang panggagahasa, hindi mo ito mapipigilan, kaya maaari mo ring tangkilikin ito. Matapos paalisin si Hana, bumalik si Justin sa Blueberry Bar. Si Melinda at ang iba pang mga babae ay malapit nang matapos sa pag-inom. Sila ay may mga ngiti na nakakaloko ngunit kaakit-akit. Nang makitang bumalik si Justin na wala si Hana, ang medyo matino na si Melinda ay nagtanong, "Nasaan si Hana?" "Oh, kailangan niyang bumalik muna dahil sa isang mahalagang bagay at sinabi sa akin na ipaalam sa inyo na umalis siya." Nag-isip sandali si Melinda bago nagtanong, "Wala bang emergency?" "Hindi." Kinuha ni Justin ang kanyang baso ng hindi natapos na alak mula kanina at itinaas ito sa kanyang mga kasamahan, "Tapusin na natin ang pag-inom ng alak, at hilingin sa ating department head na si Brown ang isang maayos na karera sa paglalayag." Cheers! Itinaas lahat ng mga babae ang kanilang mga salamin sa masayang tawa. Dahil sila ay isang grupo ng mga babae, lahat sila ay bumalik sa kani-kanilang mga tahanan bandang 10:00 ng gabi. Noong una ay nag-aalala si Justin na mapanganib para sa mga babaeng ito na magmaneho. Taliwas sa inaasahan niya, nang makalabas na sila ng bar ay parang nagbago ang mukha ng bawat isa sa kanila. Nagpaalam sila kay Justin na may matino na tingin, kahit na nagbibiro. Tila naramdaman ni Kathy ang pagkamangha ni Justin, kaya't sinabi niyang may pagmamalaki ng ngiti, "Ano ang dapat ikagulat? Huwag kalimutan kung ano ang aming trabaho. Paanong may nagtatrabaho sa public relations na hindi marunong uminom? Kung hindi man lang natin maihatid ang ating mga sasakyan pauwi pagkatapos makipag-inuman sa mga customer, hindi na tayo dapat manatili sa trabahong ito." Si Justin ay nahihiya, dahil hindi siya seryosong nagtrabaho sa kumpanya. Talagang nakalimutan na niya kung ano ang trabaho ng kanyang mga kasamahan. Nang magmaneho si Justin pabalik sa Dragon Garden, napansin niya na ang mga ilaw sa ground floor ay mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang ikinagulat ni Justin ay may isang kotse na halatang hindi kay Marian sa harap ng pinto. Ito ay isang itim na Japan na ginawang Acura MDX. Baka dumating na ang isa sa mga kamag-anak ni Marian. Dapat pa ba akong pumasok sa bahay?
Sa sandaling pag-isipan ito, nakita ni Justin na basura ang kanyang tanong. It was not like he was dependent on his looks, ano bang dapat ikatakot? Dahan daw ang pumasok sa pinto, nakita niyang may bisitang ang nakaupo sa sofa ng sala. Ito ay hindi isang matandang tao tulad ng naisip ni Justin, ngunit isang binata na nakasuot ng asul na Versace shirt. Maayos at maikli ang buhok niya, matalas ang mukha, matangkad ang tulay ng ilong, at hindi bababa sa 1.8 na metro ang taas na may malusog na balat. Nakaupo siya sa sofa na kasing tuwid ng poste ang kanyang postere, mukhang kalmado at nakolekta. Ang lahat ng ito ay nagpahirap sa kanyang aktwal na edad na hulaan. Sa sandaling ito, si Marian ay nakaupo sa isa pang sofa sa 90 degrees angulo mula sa kanya. Sa coffee table ay umuusok ng mainit na green tea at tila may pinag-uusapan sila. Nang makitang pumasok si Justin sa bahay, bahagyang kumunat ang kilay ng lalaking naka-blue shirt. Agad siyang nagpakita ng isang walang pakialam ng ngiti at tumayo at magiliw na tumango kay Justin. Dahil ngumiti ang taong ito sa kanya, hindi rin siya maaaring magkulang sa ugali. Nakangiting bumalik sa kanya, tinanong ni Justin si Marian na tahimik na umupo, itong taong ito. Nang hindi naghihintay na ipakilala siya ni Marian, sinabi ng lalaki sa malinaw na boses, ang pangalan ko ay Billy Zeng. Kaibigan ako ni Marian noong college, pwede ko bang itanong kung sino ka, mister? 134 hanggang 2. Mahusay. Papunta sa bahay ko at tinanong kung sino ang lalaking nasa bahay. Napansin ni Justin na ang lalaking ito ay hindi pala kaibigan gaya ng nakikita niya. Siya ay malamang na isang maliit na mapagmataas kaysa sa sinuman. Casual na inilabas ang kanyang mga susi sa bahay, sinabi ni Justin, isang lalaking may hawak ng mga susi ng bahay, masasabi mo kung sino siya. Inihayag ni Billy ang isang nakakaunawang ekspresyon, maaari ba na ikaw ang nakatatanda o nakababatang kapatid ni Marian? Hindi pa kita nakilala noon, kaya huwag kang magtampo. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga kilay. Nang makita ang mapagpanggap na ekspresyon sa mukha ni Billy, sa wakas ay naunawaan ni Justin na ang taong ito ay may balat na hindi bababa sa kasing kapal niya. Sa oras na ito, walang pakialam na tumingin si Marian kay Justin, pagkatapos ay bumaling kay Billy para sabihin, Senyor, ito ang asawa kong si Justin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Billy, ngunit kalmado niyang tinapunan ito ng ngiti at sinabing, oh, so asawa ni Marian. Marian, sobra ka naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikakasal ka na? Gumawa ka ng ganoong desisyon nang hindi ako hinintay na bumalik, at hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong mag-toast sa iyong kasal. Medyo nagigilty expression si Marian, paumanhin, kamakailan lang kami nagpakasal, at walang pagkakataon na ipaalam sa iyo. Gayunpaman, pinirmahan lamang namin ang mga papel, at ang kasal ay hindi pa tapos. Pagdating ng panahon, iimbitahan ka namin senyor. Hindi pa ginanap ang kasal. Nalantad ang sigla sa mga mata ni Billy. Sa isang matalim na tingin, iniwas niya ang kanyang tingin kina Justin at Marian, at sinabing, maganda iyan, huwag kalimutang tawagan ako kapag nangyari iyon, tiyak na maghahanda ako ng napakalaking regalo. Kung tutuusin, hindi ordinaryo ang relasyon natin. Nang marinig ito ni Justin, hindi siya komportable sa loob. Buti na lang hindi siya sineryoso, pero bakit kailangang dumalo sa kasal ang lalaking ito? Ano ang ibig mong sabihin na hindi ordinaryo ang relasyon ninyong dalawa? Maaari ba itong maging hindi pangkaraniwan? Dahil naiintindihan niya na ang taong ito ay isa pang karibal sa pag-ibig, hindi na nanatiling magalang si Justin. Naglakad siya papunta sa gilid ni Marian, at umupo sa tabi niya sa parehong sofa. Umugong ng ilang beses ang sofa bago kumalma. Kumunat ang noo ni Marian, hindi pa rin siya sanay na si Justin ay lumapit sa kanya ng ganito. Dahil dito, medyo lumayo siya kay Justin. Ang maliit na detalyeng ito ay nakita ni Billy, at isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Parang may naisip siya, at lumuwag ang ekspresyon niya. Nagtataka ako kung anong uri ng malaking post si Mr. Gibson. Tanong ni Billy sa walang pakialam at magiliw na tono.
Nagbuhos si Justin ng isang basong tubig para sa kanyang sarili, uminom ng isang subo, pagkatapos ay nagsabi, hindi ito malaking post, nagtatrabaho lang ako bilang isang idol na tao sa kumpanyang pinapatakbo ng aking asawa. Lalong naging confident ang ekspresyon ni Billy, nakangiting sabi niya, magaling din iyan. Nais kong makapagtrabaho sa isang lugar kung saan makikita ko si Marian araw-araw. Kung iisipin, talagang hindi malilimutan ang mga araw na iyon sa unibersidad kung saan madalas kong nakikita si Marian. Medyo hindi mapalagay si Marian, kinuha niya ang kanyang tasa at tahimik na ininom ang tsaa ng walang sinasabi. Kahit gaano pa kahusay ang karakter ni Justin, makaramdam pa rin siya ng kaunting selos kapag marinig ang mga ganoong salita. Kung isa sa alang-alang kung paano naging malapit ang taong ito kay Marian noong unibersidad, tila mas may pananakot ang taong ito kaysa kay Simon. Gayunpaman, dahil hindi nagkusa si Billy na atakihin siya, hindi niya basta-basta ma-atake si Billy. Kaya tahimik lang siyang umiinom ng tubig niya habang nakikinig sa usapan nilang dalawa. Nabawi ni Billy ang kanyang orihinal na kalmadong ekspresyon at hindi na tumingin kay Justin. He spoke with nostalgia. Noong research student pa ako, undergraduate pa si Marian. Nais ng propesor na maging katulong ako sa kanyang klase. Ang una kong napansin sa pagpasok sa lecture hall ay si Marian na nagbabasa ng libro. Masyado akong na-curious kung bakit binabasa ng babaeng estudyanteng ito ang textbook para sa mga estudyanteng kumukuha ng master's degree. Pagkatapos noon, nakipag-chat ako kay Marian, at parang nahanap ko na ang soulmate ko. Nagdulot ito ng dalayong nagagandang taon ng mga alaala sa unibersidad. Ngayong naiisip ko ito, naniniwala ako na maaaring ito ay kapalaran. Senior, what's past has passed, hindi na kailangang banggitin pa. Kanina, hindi mo ba sinasabi na ibinalik mo si Stonegate para magsimula ng bagong kumpanya? Bagamat hindi napapansin ni Marian ang maraming emosyon, kahit siya ay nakakaramdam ng abnormal na mood, kaya't kalmado niyang binago ang paksa. Kalmadong ngumiti si Billy at sumagot, tama. Bagamat gusto ng matanda na ibigay sa akin ang negosyo ng pamilya sa Jarling, plano kong magsimula ng sarili kong kumpanyang may kinalaman sa entertainment at media. Kung pag-uusapan, medyo malapit ito sa industriya ng fashion kung saan nakatuon ang iyong Yellow International. Pagdating ng panahon, kailangan mo akong alagaan, ang senior mo, okay. Mas talented si senior kaysa sa akin, siguradong magagawa mo ito. Maparaang sinabi ni Marian, gayunpaman, ito ay napakasinsero. Maaaring hindi iyon. 3 taon na ang nakalipas, huminto ka sa pag-aaral upang maging CEO ng Yellow International. Gaano man ito ilagay, napunta ka sa tamang landas ng negosyo. Sa aking panig, napilitan akong pumunta sa Timog Kanluran upang maglingkod sa hukbo ng mga lumang fogey. Dahil dito, wala akong nagayoon na ayos na trabaho sa nakalipas na 3 taon. Ang kailangan ko lang gawin ay alagaan ang mga baril at kanya na iyon, ang mga bagay na natutunan ko sa nakaraan ay nakalimutan na. Napaluha si Billy. Naalala ni Marian, noong oras na iyon, narinig ko ang ilang mga estudyante na nagsabi na pumunta ka upang maglingkod sa hukbo. Hindi man ako naniwala, unexpected na pumunta ka talaga. Nagsimulang mag-alala si Billy, pinaikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha na orihinal na puno ng pagkalalaki ay tila tumaas sa susunod na antas ng manly charm. Marian, wala kang ideya. Bagamat tila mapayapa at maunlad ang ating bansa, hindi naging ligtas ang mga hangganan. Sabihin na nating sa loob ng 3 taon na ginugol ko sa Timog Kanluran, mayroong hindi bababa sa 600 araw kung saan nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga bansang iyon. Mahirap sabihin kung gaano karaming tao ang namatay, ngunit ang pagkain ng isa o dalawa ay isang pangkaraniwang pangyayari. Ang dumadagandong na larangan ng digmaan ay napuno ng usok. Para kay Marian na nakatira sa lungsod mula pagkabata, ito ay isang bagay na hindi mas pamilyar sa kanya. Sa kabilang banda, ginawa ng mga veteranong sundalo ang karamihan sa mga kababaihan na humarap sa kanila ng may pagsamba. Maging ang malamig na si Marian ay hindi napigil ang magtanong, Senior, napakagulo ba sa Timog Kanluran? Napunta ka pa sa digmaan?
Si Justin na nakaupo sa tabi ni Marian ay namangha nang malaman na interesado si Marian sa isang bagay na ganoon. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Ano ang kawili-wili tungkol sa gayong bagay? Sa sandaling naisip niya ang mga bagay tulad ng mga digmaan, nakaramdam si Justin ng pagkabalisa sa loob. Gusto niyang manigarilyo, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang matagal nang naubos ang mga sigarilyo sa kanyang bulsa. Mananatili lamang siyang nakaupo sa isang malungkot na paraan sa sofa at patuloy na nakikinig sa malalim na pananalita ni Billy. 135 hanggang 1. Masyadong tamad si Billy na mag-abala tungkol sa naiinip na ekspresyon ni Justin. Napabuntong hininga na lamang siya, ang kanyang murang mukha na dumaan sa hirap ay nagbunga ng kapanahunan na hindi matagpuan sa mga kasing edad niya. Tama, Guerra. Direktang itinalaga ako sa Battle Operations Platoon ng 32nd Division ng Timog Kanluran kalahating taon pagkatapos kong pumasok sa hukbo. Ito ay dahil mayroon akong ilang pundasyon sa martial arts at katangi-tangi sa pagsasanay. Upang pasimplehin ang mga bagay, kami ang mga espesyal na puwersa na nagdadalubhasa sa pakikipaglaban sa mataas na antas. Araw-araw kami ay nakayuko sa hangganan ng Timog Kanlurang Hangganan. Ito ay alinman sa pakikipaglaban sa mga smuggler ng droga at mga human trafficker, o pakikitungo sa mga alitan sa hangganan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ibang mga bansa sa Timog Kanlurang Hangganan. Ngayong naiisip ko ito, tunay na isang pagpapala ang makaupo ako rito ng buhay nang hindi nawala ng braso o binti. Marian, alam mo ba, may isang pagkakataon na nakikipaglaban ako sa hukbo ng India sa isang kanyan. Ang kanilang mga reinforcements ay dumating ng mas maaga kaysa sa aming inaasahan, at sila ay dumating na may isang artillery squadron. Noon, halos 18 tao lamang ang aking kumpanya, habang ang kalaban ay may hindi bababa sa 100. Umaasa kami sa ilang machine gun sa aming mga likod upang pilitin silang maitaboy. Ang hukbo ng India ay sikat sa walang lakas ng loob, ngunit hindi mahalaga kapag sila ay nagpaputok lamang ng mga bala. Dahil ang aming ruta para sa mga supply ay mas malayo, ang mga armas ay hindi na-deploy ng kasing bilis ng sa kanila. Sa sandaling nagpaputok sila ng kanilang artilleria, maaari lamang kaming umatras. Inutusan kami ng headquarters ng division na, sa anumang pagkakataon, umatras palabas ng kanyan. Noon, nagpanik ang company commander namin. Nagdala siya ng mga pampasabog sa kanyang katawan, pumunta sa kagubatan, at doon nagkampo. Nang hindi sila nagpapansinan, palihim niyang itinapon ang mga pampasabog sa kanilang hanay at nagawang pasabugan ang dalawa sa mga baril ng artilleria ng mga bastard na iyon. Bagaman ito ay isang simpleng pagsasalaysay, si Billy ay labis na nalilibang dito. Dahil dito, naramdaman ni Maria na siya ay naruroon sa eksena. Medyo nasasabik siya sa krisis noong panahong iyon at nagtanong, natuklasan ba nila ang commander ng kumpanya mo? Emosyonal na sumagot si Billy, paanong hindi siya matuklasan, ang commander ng aming kumpanya ay direktang binaril sa pugad ng mga unggoy na iyon. Wala man lang mga latak ng buto niya na nakita. Nakakaawa naman. Hindi naman nakakaawa. Bilang isang sundalo, ang pag-iwas sa kamatayan ay kapalaran habang ang kamatayan ay kapalaran. Tahasang ngumiti si Billy at sinabing, Marian, maaaring hindi mo alam ito, ngunit noon ang buong kumpanya namin ay nabaliw. Matapos mapanood ang pagkamatay ng aming commander ng kumpanya, lahat kami ay nagtago sa kagubatan. Sinamantala namin ang katotohanan na ang daang katao ng hukbong Indian ay nagkakasakit ng ulo sa pagkawala ng 2 artilleria na baril. Direkta naming sinisingil sa ubod ng kanilang formation, tinamaan silang lahat mula sa kagubatan. Naalala ko noon na may isang bala na lumipad sa aking tenga, at nakaramdam ako ng nakakapasong sakit. Pinagmasdan ko ang pagbagsak ng 2 kasamahan na nasa tabi ko, ngunit kahit sa kamatayan, mahigpit silang kumapit sa gatilyo ng baril, ayaw bumitaw. May isa na pumutok ang kanyang mata, ang kanyang estado ng kamatayan. Nakikita ko pa rin ito sa aking mga panaginip. Parang naramdaman din ni Marian ang nakakahawang passion ng battlefield na iyon, nagtanong siya, naghiganti ba kayo para sa commander ng kumpanya? Ginawa namin. Mahigit kalahating oras kaming lumaban sa maliit na larangang iyon.
Sa huli, kaming dalawa lang ang lumabas ng gubat na buhay. Ang iba ay namatay lahat. Ang mga kalaban naman, lahat sila ay namatay. Isang mahabang buntong hininga si Billy bago siya nagsalita sa mabigat na tono, noon wala na tayong pakialam sa buhay o kamatayan. Isa lang ang nasa isip namin, ang maghiganti para sa commander ng kumpanya namin. Sa isang sugatang katawan, nakalimutan ko ang lahat. Ngayong naaalala ko ito, ang mga araw na iyon ay talagang hindi malilimutan. Ang boses ni Billy ay mababa at paos, na para bang siya ay lubusang nalubog sa mga alaalang iyon ng sariwang dugo, habang si Marian na seryosong nakikinig ay nagpahayag ng bigo at bigong ekspresyon. Sapat na ba ang sinabi mo? Pwede bang itigil mo na ang kalokohan? Biglang itinaas ng tahimik na si Justin ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Billy. Anong sabi mo? Namumungay ang mga mata, nagtanong si Billy sa hindi nasisiyahang tono. Si Marian ay nilulubog lamang ang kanyang sarili sa eksenang iyon na nagparamdam sa kanya ng paghanga at paggalang, ngunit ang biglaang bulgar na salita ni Justin ay nagpalungkot sa kanya at mapanlate niyang tinanong, Justin, bakit ka nagkaganito? Bakit mo kinakausap si Senior sa ganyang tono? Dahan daw ang bumangon si Justin mula sa sofa, at ninisyan, bakit hindi ko masabi ang sinabi ko? Kalokohan ang ibinubulalas nitong senior mo. Mr. Gibson, kahit asawa ka ni Marian, hindi ko hahayaang sirain mo ang dangal naming mga sundalo. Dapat bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Paliwanag. Nararapat ka bang malaman? Ngumisi si Justin, at tumalikod para umalis. Tumayo si Marian at sumigaw, Justin, tumigil ka dyan. Kailangan mong ipaliwanag ang iyong sarili. Bawal kang maging ganito kabastos sa senior ko. Isang mahabang buntong hininga si Justin at lumingon siya para tingnan si Marian. Dahil sa hitsurang ito, nanlamig si Marian kahit sa kanyang mga buto. Hindi pa niya nakitang nagpahayag ng ganoong ekspresyon si Justin. Isa sa kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng laman, kadiliman, na para bang ito ay isang napakalalim na kailaliman, ang uri na nagpaparamdam sa iba na haggard. Napatulala si Marian. Hindi ito napansin ni Billy. Sa sandaling ito ay napatayo na siya habang nakabuka ang matipunong dibdib. Tinitigan niya si Justin ng mabangis na tingin. Sa kanyang opinyon, ang katamtamang lalaking ito na hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya sa anumang kadahilanan ay naging asawa ni Marian. Ayaw niyang tanggapin ito. Gayunpaman, alam niya na ang pagiging magagalitin at hindi makatwiran ay haharap sa matinding pagkasuklam mula sa isang babaeng tulad ni Marian, kaya nagpasya siyang dahan-daang isama si Marian sa kanya. Gayunpaman, ang paggawa ng mga bagay na mabagal ay hindi nangangahulugan na matitiis niya ang walang halaga na panunukso ng lalaking ito. Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata na wala ang masalimuot niyang tingin. Ang tanging natitira ay isang ekspresyon ng pagbibiro. Pagharap kay Billy na mukhang bayani at makatarungan, sinabi niya, Senior Zeng, payagan mo akong magsalita ng tapat. Yung mga tinaguriang hot-blooded battlefield career stories mo ay parang isang bata na naglalaro ng bahay sa paningin ko, isa lang itong fairy tale para maging maganda ang pakiramdam mo. Anong sabi mo? Isang apoy ang nagliyab sa mga mata ni Billy. Si Justin ay talagang walang takot, ngumiti siya at sinabi, wala kang alam tungkol sa kung ano ang larangan ng digmaan, hindi ka pa nakakita ng totoong larangan ng digmaan. Sinasabi mo bang nakakita ka na ng isa, Mr. Gibson? Sagot ni Billy na may paghamak. 135 hanggang 2. Huminga ng malalim si Justin, at sinabi sa mahinahong tono, may mabuhangin na dilaw na lupa at banlik sa lahat ng dako. Mula sa itaas hanggang sa ibaba ng iyong katawan, maliban sa dugo, pawis lamang, walang tubig o pagkain. Walang kahit isang kumpletong katawan sa paligid mo. Ang ilan ay nawawala ang mga braso at binti, ang ilan ay nawawala ang mga ulo, at ang ilan ay nawawala ang mga puso. May mga artillery shell na tumama sa iyong mga trenches, at kung bahagyang itinaas mo ang iyong ulo, maaaring may isang round na basta na lang bomb asa sa iyong ulo. Natigil ka sa kinaroroonan mo, hindi makagalaw. Hindi mo alam kung mawawalan ka ng paa o braso sa susunod na segundo, baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay.
Kapag nakakita ka ng anumang bagay na buhay sa kabaligtaran, anuman ito, ang iyong unang reaksyon ay ang pagbaril. Who cares kung sibilyan, isang sundalo, o sarili mong tao? Ang humanismo ay maaaring mag-F*** mismo. Walang sibilyan na casualty sa larangan ng digmaan ang maaaring mag-F*** mismo. Hanggat ito ay isang bagay sa kabaligtaran, kailangan itong mamatay. Kapag nakita mong nakahiga sa tabi mo ang mga kasama mo araw at gabi, nakita mo ang iyong commanding officer at mga kapatid na pinupunit ng mga bala ng artilleria, wala kang mararamdamang kalungkutan o saya. Sa katunayan, hindi mo mararamdaman ang alinman sa mga iyon, ang lahat ng mararamdaman mo ay isang bagay lamang. Ang relief na hindi ikaw ang namatay. Sa sandaling hindi mo man lang mailigtas ang sarili mong buhay, kapag hindi mo masasabing mabubuhay ka o mamamatay, kung sino ang may bakanteng oras para pakialaman ang buhay ng iba. Paghihiganti. Gawa yan ng mga tanga. Kung hindi ka manalo, umatras. Kung kaya mong manalo, siguraduhin mo munang makakaligtas ka. Kung ang isang tao ay mabubuhay, maaari silang magkaroon ng anuman, ngunit kung ang isang tao ay namatay, kung gayon ang lahat ng ito ay kalokohan. Sa dulo, halos sumisigaw si Justin. Ang kanyang mabangis na tono ay hindi lamang nagpakilos kay Marian sa punto ng pagiging hindi makapagsalita, maging ang matapang na mukhang Billy ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Anong klaseng pamatay na palapag yan? Anong uri ng impyerno ito sa lupa? Tanging walang pusong pagpatay ang isang larangan ng digmaan. Lahat ng sinabi mo ay kalokohan, yung tipong pinapakita sa mga pelikula sa mga bata sa elementarya. Si Justin ay naglakad palabas ng bahay ng may malaking hakbang pagkatapos niyang magsalita. Kailangan niyang bumili ng isang pakete ng sigarilyo sa lalong madaling panahon. Nais niyang magmaneho sa kahabaan ng expressway minsan habang ang galit na nararamdaman sa kanyang puso ay parang hindi komportable. Paglabas niya ng pinto, nakita ni Yuna, nakababalik lang mula sa pamimili, si Justin. Bago siya tumawag sa kanya, mabilis na sumakay si Justin sa kotse at pinaandar ang kotse na umaatungal. Natagpuan ito ni Yuna na kakaiba. Pumasok siya sa bilya at agad siyang natigilan. Sina Marian at Billy ay parehong nakatayo sa sala. Tulala sila, parang nawalan sila ng kaluluwa. Nagmaneho si Justin patungo sa pinakamalapit na convenience store at bumili ng isang pakete ng pinakamurang at pinakamababang sigarilyo. Matapos ilagay ang isa sa kanyang bibig, bumalik siya sa kotse, pinaandar ito, at nagmaneho patungo sa highway na umiikot sa lungsod ng napakabilis. Ang trapiko sa highway sa gabi ay napakababa. Ang M3 ay parang kidlat sa gabi, umaatungal habang patuloy na humahabol sa ibang mga sasakyan upang maabutin sila. Makalipas ang mahigit 12 minuto, humihit-hit si Justin ng 3 sigarilyo, at mas bumuti ang pakiramdam sa loob. Siya ay random na nakahanap ng isang kalsada upang bumaba sa highway at naghanap ng isang bakanteng lugar upang iparada ang kanyang sasakyan. Pagbaba ng sasakyan, tumingin si Justin sa maliwanag na buwan na nakasabit sa kalangitan, nakangiti sa paraang nagpapababa ng sarili. Talagang nalagay siya sa ganoong masamang mood mula lamang sa pailay na pananalita ni Billy, talagang hindi ito katumbas ng halaga. Tila sa kabila ng pagiging mas kalmado ng kanyang ugali kumpara sa dati, malayo pa rin siya sa yugto ng kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon. Lalo na pagdating sa mga maseselang paksa, nahihirapan pa rin siyang pigilan ang sarili. Matapos pakalmayan ang kanyang pag-iisip, sa wakas ay napansin ni Justin kung saan siya pumarada. Tumingin siya sa paligid niya at natigilan. Ito talaga ang lugar na may mga stall sa gilid ng kalye kung saan 2 beses siyang nakasama ni Talia. Sa malapit sa ilog ay may ilang matingkad na ilaw, na nagpapahiwatig na ang negosyo ng mga stall sa gilid ng kalye ay kasing unlad ng dati. Sa sobrang pag-inom ng alak at pagtatapon ng mga salita dahil kay Billy, nakaramdam ng gutom si Justin. Bigla niyang naisip ang stall sa gilid ng kalsada ni Sis Helena kung saan siya kumain kasama si Talia, at dahan-daang naglakad sa direksyong iyon na umaasa sa kanyang memorya. Pagkalipas ng 2 minuto, dumating si Justin sa stall sa tabi ng kalsada ni Sis Helena na hindi masyadong nagbago. Si Sis Helena ay puno ng pawis sa noo at nakasuot ng pulang apron.
Nang makitang lumakad si Justin, agad niyang nakilala siya at buong pusong binati, hindi ba Little Gibson? Dapat marinig ka para hanapin si Neri. Naguluhan si Justin sa pabati ni Sis Helena, ngunit sa pagsunod sa direksyon na itinuro ni Sis Helena, nakakagulat na natagpuan niya si Talia, nakasuot ng puting damit na may itim na polka dots, na nakaupo sa sulok ng stall sa gilid ng kalsada. Siya ay nag-iisa sa isang mesa ng mga pinggan, masayang nagbuhos ng inumin na may mataas na nilalaman ng alkohol para sa kanyang sarili. Napakaganda ng poster ni Talia. Bagamat siya ay kumakain sa isang ordinaryo at magaspang na stall sa tabi ng daan na mag-isa, ang lahat ay tila walang kahirap-hirap sa kanya. Para siyang umiinom ng matandang alak na nagkakahalaga ng libo-libo habang kumakain ng top-grade caviar na mas mahal kaysa sa ginto. Hindi maiwasang isipin ni Justin ang isang kasabihan, isang babaeng malungkot na parang usok. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.